Assalamualaikum mga kababayan ko dyan sa Middle East, sa mga kapwa ko OFW, Yumkin side. Naku, bago natin balikan po yung litanya ni Panfilo Lacson. Parang natatakot siya sa impeachment eh. Isa mo na dyang likes at subscribe sa aking channel, di ba mga kapwa ko OFW dyan? Pero bago natin puntahan po yung litanya ni Panfilo Lacson, dito muna tayo kay Attorney Palsis. Nako, tignan niyo si Attorney Palsis sa kanyang kagaguhan na sa kanyang katarantaduhan, anong nangyari sa kanya. Si Attorney Palsis po ay suspendido bilang abogado sa loob ng 1 taon. Di ba? Kasi nga, bida-bida kasi siya masyado eh. Kung makikita mo ang kanyang mga interview o ang kanyang sa mga mainstream media, talagang bida-bida, no? Yung gusto niya sila lalagyan papalakpakan eh. Ngayon, ang kanyang mga katarantaduhan, ang kanyang mga kabalintunaan, ngayon, sinuspindi siya ng Supreme Court. 1 taon ang tagal noon. Tagal noon, Attorney Palsis. Ngayon, paliwanag mo kung bakit yon. Anyway, dahil natatakot daw siyang, balik tayo dito sa litanya ni Panfilo Lacson. Kapag daw hindi makakuha sila ng 16 votes, hindi sila makakuha ng 16 votes, siyempre automatic, hindi po may impeach si VP Sara. Kaya nagkakaroon, nanginginig ng bones si Panfilo Lacson, nanginginig siya ng bones dahil sa baka hindi may impeach baka daw hindi may impeach si VP Sara. Kaya kung ano na lang ng kanyang mga ginagawang mga kalukuhan ni Panfilo Lacson, no? Ito, panoorin po natin. Ayon kay Senator Lacson, kung sakaling hypothetical na hindi bumaba sa 9 na senador ang mapasailalim sa preventive suspension dahil sa pagkakasangkot sa flood control projects scandal, maaring hindi na sumapat ang bilang nila upang makabuo ng hindi bababa sa 16 na boto para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito, nagmungkahi si Senator Lacson ng paghingi ng permiso sa sandigan. So ibig sabihin, alam na ng mga kaalyado ng palasyo at alam na kaalyado ni Panfilo Lacson at si Tito Soto na talagang napakahirap na kumuha ng 16 votes para mapatalsik sa pwesto si VP Sara. Yan po ang real talk. Yan po ang katotohanan na talagang napakahirap. Kasi nga, karamihan dyan sa Senado ay halos pandikit sa mga Duterte. Diba? Kung ang impeachment trial ginanap ng nagdaang mga araw, nako, absolutely hindi tuloy yung impeachment. Kasi nga tignan mo si Chis Escudero bago lumipat, diba, kasamaan pa yan nila kay Tano. Ito naman nadidinig natin na si Joel Villanueva lilipat naman sa lilipat na naman dito naman kila Panfilo Lacson. Pero ganun pa rin kasi ang kinukuha diyan 16 votes lang para hindi ma-impeach si VP Sara. Ito, patuloy natin ang kanyang litanya. Ang bayan upang payagang dumalo at bumoto sa trial ang nakadetining senador sa ilalim ng pagbabantay ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, kung saan ayon kay Senator Lacson, maaring magiging senator judge by day o nakasuot ng robe sa umaga at detainee by night o balik uniformeng PDL sa gabi. Bukod dito, isa pang simpleng opsyon ayon kay Senator Lacson ay ang pagpapatigil muna o pagpapaliban ng impeachment trial hanggang sa matapos ang 90-day preventive suspension ng akusadong senador. O diba? ang dami nilang hinggil sa bilang ng mga senador, ang dami nilang mga diba? Ang dami nilang mga kalukuhan nangyayari sa Senado. Tignan mo, ipapa-suspension yung impeachment hanggang matapos hanggang makalabas yung mga nakadetain dyan sa Jingo Estrada, di ba? Bago ipagpatuloy. Kasi nga hindi sila makakuha ng hindi sila makakuha ng 16 votes. Pati pangalawa, nililigawan nila ng husto si Jingo Estrada na lumipat sa kanilang sa majority. Yan po ang totoo, kasi gustong-gusto nila talaga na ma-impeach si VP Sara. Pero
hindi sila pumapayag na magkaroon ng Zoom lang, yung conference lang doon sa SELDA. Ayaw nila, di ba? Ayaw nila, pero ngayon papayag sila na dumalo para maging senators judge sa impeachment ni BP Sara. Pero halos lahat yata nangyayari ay nililigawan nila eh. Nililigawan nila yung mga yung mga senador. Unang-una, Chichiskidoro. Niligawan din nilang lumipat doon para walang kaso. Yun ang dini ngayon yung sinasabi Ngayon si Joel Villanueva, ililigawan din nila na lumipat. Ay, kaso lang si Villanueva yata lilipat na talaga sa majority. Majority. Ito naman si Jingo Estrada. Nililigawan din nila yan na lumipat sa kanila para daw walang kaso, di ba? Kaso lang hindi pumayag. Kaya nga siya nga naglabas ng naglabas ng testimonya si Estrada na nililigawan siya. Kapag sumama siya sumama siya doon sa majority, wala siyang kaso, walang ipapile sa kanya na kaso. Kaya nangyayari dyan, takutan sa Senado kasi nga, if ever na manalo si BP Sara bilang presidente sa 2028, babalikan silang lahat talaga. Babalikan. Lalo pa yung mga matatandang mga senador, yung nakakatakot na babalikan talaga sila. Hindi lang mga senador, pati yung mga congressman na dati nilang kakampi at biglang tumiwalag sa kanila, babalikan din yan. Kaya yung mga congressman diyan, porsigidor sila na makipagtalastasan. Kung sino-sino nilang kinakausap nila eh. Tignan mo 'di ba, na-impeach si BP Sara kagad doon sa sa Kongreso. Halos lahat kakampi nila eh. Kasi nga siyempre sa pamumuno ni sa pamumuno ng mga Marcos, siyempre si Sandro Marcos andyan eh, yung anak ng presidente. Si Romualdez andyan din. Present pa nga si Romualdez yung nagkaroon ng trial diyan sa sa Kongreso, kaya na-impeach niya si BP Sara. Siyempre, hindi mo maiiwasan niya sa kanila na magkaroon sila ng panliligaw sa bawat mga politiko. Eh ngayon, ang pinakalas na kasi, ang pinaka-exciting parts kasi ay yung Senado na sila talaga ang maglilitis kung impeachable talaga si BP Sara. Kaya ang nangyayari, tignan nyo, ipagpapaliban daw. Kung hindi daw makadalo yung mga senador, if ever na makulong, kapag hindi madalo, isuspended muna hanggat makalabas yung mga yung mga senador. Kasi gusto nila makaboto ay, siyempre, liligawan nila kung ano naman yung kanilang sasabihin dyan eh. Siyempre, hindi natin alam na mayroong basbas galing yan sa sa palasyo na kailangan ligawan lahat yung mga senador para makakuha lang sila ng 16 votes. Kasi kapag walang 16 votes, automatic hindi impeach si BP Sara. Yan po ang katotohanan. Kaya marami kasi dibang maraming mga kalukuhan, mga paninira sa mga Duterte para sirain lang yung kanyang kredibilidad sa susunod na eleksyon. Kahit nga halimbawa, if ever na tumakbo siya sa 2028, napala rin siya na tumakbo sa 2028, kaliwat kanan po yung paninira sa kanya. Kahit hindi totoo, ganyan naman talaga yung yung dirty games ng mga politiko. Lalong-lalo pa yung mga tao dyan na parang may takot na talaga dyan eh. Kasi nga, matik na talaga dyan na kapag manalo si BP Sara. Kala mo si BP Sara, tatahimik lang kapag maging presidente siya sa 2028. Hindi yan mananahimik. Lalong-lalo pa ang kanyang tatay, hindi pa nakakabalik dito sa Pilipinas. Hindi yan mananahimik. Kung sinong pwedeng mananagot. Baka nga nakalista na yan sa kanyang listahan si BP Sara kung sino una-una niyang una-una niyang ipapakulong. Expected mo na yan. Kaya kung ano na lang ang ginagawa ngayon ng mga kalaban ng mga Duterte. Baka mamaya lahat ngayon mga Duterte yan sa Basti, sa Pulong, baka mamaya kasuhan din yan kung ano na lang ang ikakaso sa kanila eh. Para hindi lang sila makatakbo. If ever hindi makatakbo si BP Sara sa 2028, eh siyempre dyan pa yung dalawang magkakapatid eh. Ganun lang ang kanilang ganun lang ang mangyayari sa kanila eh. Pero sa ngayon, yan muna mga kababayan ko, yan muna mga OFW ko. Sa ngayon, masalam.